President Marcos biyahe ngayon papunta dito sa UAE para sa kanyang working visit at para makipagkita rin sa UAE President sa Abu Dhabi. Biyaheng UAE si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang gabi para sa isang araw na working visit. 3 miyembro naman ng gabinete ang magsisilbing caretaker habang wala ang Pangulo. Nagbabalik si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Habang wala sa bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang working visit sa United Arab Emirates ay muling magsisilbing caretakers ang 3 miyembro ng gabinete. Bukod kay Executive Secretary Lucas Bersamin, aakto ding caretakers sina DOJ Secretary Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Hindi ito ang unang pagkakataong pinamahalaan ng 3 cabinet members ang takbo at operasyon ng Executive Department habang nasa official foreign trip ang Pangulo. Nangyari ito nang dumalo ang Chief Executive sa 44th and 45th Association of Southeast Asian Nations Summit and related summits na ginawa sa Lao noong nakaraang buwan. Bukas ay inaasahang magsisimula ang working visit ng Pangulo sa UAE na kung saan ay makakapulong ng Chief Executive si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, habang ilang agreement din ang inaasahang malalagdaan ng dalawang leader na may kinalaman sa lalong pagpapalakas sa relasyon ng Pilipinas at UAE. Samantala, gulo ng politika sa Pilipinas ay nakaabot na rin sa ibang bansa. 필리핀 현직 대통령을 살해해야 됩니다. 함께 당선된 현직 부통령의 입에서 나온 말입니다. 대체 필리핀 정가에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 정윤석 특파원님. 필리핀의 세라 두테르테 부통령, 현지 시각 23일 온라인을 통해 갑자기 섬뜩한 발언을 쏟아냅니다. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. 대통령 부친의 유해를 바다에 버리겠다. 농담이 아니라고 여러 차례 강조합니다. No joke. Nagdilim na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. 필리핀 대통령부는 대통령에 대한 명확한 위협으로 규정하고 경호실에 보안 강화를 지시했습니다. 경찰청도 즉각 수사에 나섰습니다. 로드리고 두테르테 전 대통령의 딸인 세라 두테르테 부통령은 예산 유용 혐의로 최근 필리핀 하원에 조사를 받고 있었습니다. 측근에 대한 구금 시도가 있던 날 살해 협박 발언이 나온 겁니다. 파문이 커지자 두테르테 부통령은 결국 협박이 아니었다며 한 발 물러섰습니다. Itapon ang bangkay sa West Philippine Sea, which was talking about doing it is not actionable. 두테르테 부통령은 2022년 Sa usapang politika naman ay wala naman tayong magagawa dyan na mga simpleng tao lang. Dahil nandyan na yan sila, may kampihan ka man o wala. Tayo pa din naman ang tutulong sa sarili natin para umunlad ang buhay natin.